what's up mga kabuhay bago, welcome back to my channel. So sa video na to guys, ay ating nga alamin kung bakit nga ba maraming mga Pilipino seaman ang ayaw sumakay sa full crew Pilipino na barko. So kadalasan kasi mga kabuhay barko, lalong lalo na sa mga ratings, is ayaw nilang sumakay sa mga full crew. So ano-ano nga ba yung mga dahilan mga kabuhay barko? So sa video na to guys, ay ating alamin kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ayaw nila sumakay sa barko na full crew. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga kabuhay barko, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So bago ko umpisa ng video na ito mga kabuhay barko, ay intro muna tayo. So ayun guys, balik tayo sa ating topic ngayon kung bakit nga ba maraming mga Pilipino ang ayaw sumakay sa mga full crew na barko. So ganito kasi yan mga kabuhay barko. So una is yung number one mga kabuhay barko kung bakit ayaw sumakay ng ibang Pilipino sa full crew Pilipino na barko is yung number one is yung trabaho mga kabuhay barko. So hindi ko naman nila lahat mga kabuhay barko yung mga official. So kumbaga magbe-base lang ako mga kabuhay barko sa naging experience ko sa within 16 years na aking pagbabarko mga kabuhay barko is. So i-compare ko lang mga kabuhay barko yung ibang lahi na nakasama ko and sa mga Pilipino na official. So number one mga kabuhay barko is yung trabaho mga kabuhay barko. So dyan kasi mga kabuhay barko yung inaayaw ng mga ratings or yung mga karamihan ng mga ratings is yung pagdating sa trabaho. Kasi minsan mga kabuhay barko is may nakakasama tayo minsan na ibang official mga kabuhay barko is talagang sobrang magpatrabaho sa mga ratings mga kabuhay barko. So dun pa lang mga kabuhay barko is aayawan na yan ng ibang mga ratings kapag ang isang official is grabe magpatrabaho mga kabuhay barko. So although mga kabuhay barko is pero naman tinatawag na open overtime sa barko, pero minsan mga kabuhay barko lalong lalo na kapag nakasakyan ng isang ratings is yung isang bulk carrier or general cargo etc. is talagang minsan may time mga kabuhay barko na bakbakan talaga yan, lalong lalo na kapag maglilinis ng budiga mga kabuhay barko. So patayan talaga yan mga kabuhay barko, lalong lalo na kapag is oras lang yung biyahe or 1 to 2 days lang yung biyahe mga kabuhay barko. So minsan naman mga kabuhay barko is understanding na yan ng mga ratings or understanding niya kapag maiksi ang biyahe mga kabuhay barko is talagang matik yan, bakbakan talaga yan mga kabuhay barko. Pero minsan kasi mga kabuhay barko may mga official talaga na Pilipino na sobrang magpatrabaho na kahit hindi naman emergency yung gagawin is talagang sobra silang magpatrabaho mga kabuhay barko. So yun ang isa sa kinaayaw talaga ng ibang Pilipino mga kabuhay barko sa full crew Pilipino na nasasakyan nilang barko. So mostly kasi mga kabuhay barko talagang is ratings yung umaayaw sa mga full crew Pilipino. So yan yung number one na reason kung bakit ayaw nilang sumakay sa mga full crew Pilipino, lalong lalo na kapag may nakakasama talaga sila na sobrang magpatrabaho na official. So katulad nga ng nabanggit ko kanina mga kabuhay barko is hindi naman lahat. So merong mga mangilan-ngilan mga kabuhay barko na may makakasama talaga tayo kapag full crew Pilipino na sakyan is sobrang magpatrabaho mga kabuhay barko. So wala naman tayong choice mga kabuhay barko kundi tapusin natin yung ating kontrata. And siguro minsan yung iba is nagkakaroon ng phobia pero ayaw na nilang bumalik kasi ay experience nila yung hindi maganda sa kapwa Pilipino mga kabuhay barko. So dito talaga minsan mga kabuhay barko nagkakaproblema kapag full crew Pilipino. So yung pangalawa mga kabuhay barko kung bakit maraming umaayaw sa full crew Pilipino o yung sa lahat Pilipino is yung barangay system o yung barangayan system. Normally kasi mga kabuhay barko kapag full crew Pilipino na sakyan mo is for example mga kabuhay barko ikaw yung si EB or yung isang EB is pareho silang taga Iloilo and yung isang EB is Bisaya and yung isang oiler is Bisaya. So minsan kasi yan mga kabuhay barko is nagkakasundo sila na
kumbaga magkakababayan sila mga kabuhay barko. So nagkakasundo sila. So yun yung tinatawag na barangay system mga kabuhay barko pagdating sa barko. So mostly kasi ngayon mga kabuhay barko is bago sumakay naman sa barko ngayon is briefing na ngayon ng mga shipping company mga kabuhay barko. Kapag full crew Pilipino yung sasakyan mo is briefing muna bago sumakay ang mga crew sa barko, kasi doon talagang minsan mga kabuhay barko nag-uumpisa yung gulo kapag merong barangayan system. So yun mga kabuhay barko, dyan nag-uumpisa kasi yung yung gulo kapag barangayan system. Minsan kasi mga kabuhay barko is normally dyan mga kabuhay barko, lalo na kapag may usapang alak is hindi mawawala yan. And then syempre mga kabuhay barko, sa kabina sila mag-iinom minsan. So ang mangyayari mga kabuhay barko, yung mga problema sa barko is napapag-usapan nila. So doon na nag-umpisa yung barangayan system. So yung number 3 mga kabuhay barko is yung hindi kursunada ng opisyal. So marami akong na-experience na ganyan mga kabuhay barko pagdating sa barko, lalong-lalo na kapag medyo mahina yung isang ratings o yung isang engineer mga kabuhay barko. So hindi kursunada ng isang chief engineer o ng isang second engineer is napakaraming na akong na-experience na ganyan. Kasi sa barko kasi mga kabuhay barko is kursunadahan lang yan mga kabuhay barko. So kung hindi ka kursunada ng isang opisyal mo is pagsampa mo pa lang, unang araw mo pa lang is pag-iinitan ka na agad nila. So dyan nag-umpisa mga kabuhay barko talaga yung isang hindi maganda yung sumakay talaga sa isang full crew Pilipino. So although mga kabuhay barko, kahit naman sa puti o sa ibang lahi is minsan nagkakaroon din ng ganitong pangyayari mga kabuhay barko na hindi kursunada ng opisyal. For example, ang isang ratings o isang wiper o isang oiler. So may time minsan mga kabuhay barko na may pangyayari na ganyan mga kabuhay barko. So ganoon din mga kabuhay barko sa full crew Pilipino. So uso dyan yung pag hindi ka kursunada is minsan dadaanin ka sa trabaho, pahihirapan ka, and minsan naman mga kabuhay barko hindi ka papansinin. So kaya minsan nagkakaroon ng doubt sa sarili mga kabuhay barko, yung isang ratings na ay ganito pala ang sumakay sa isang full crew. So hindi pala maganda. So minsan kasi mga kabuhay barko is hindi din talaga natin masisisi yung mga kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na yung mga ratings mga kabuhay barko. So minsan talaga nakaka-experience sila ng official na medyo, alam nyo yun, na medyo may pagkasadista pagdating sa trabaho. And then yun nga, minsan kapag hindi ka kursunada is pahihirapan ka pagdating sa trabaho. So maraming ganyan mga kabuhay barko na mga Pilipino na official. So katulad nga nabanggit ko kanina is hindi naman lahat, pero minsan naman mga kabuhay barko talagang may mangilan-ngilan na talagang ganun ang nangyayari mga kabuhay barko, na may mga sadista or yung kapag hindi ka kursunada is lagi kang pag-iinitan mga kabuhay barko. Kahit na maliit lang na bagay yung iyong nagawang kasalanan is parang alam mo yun, yung feeling mo is yung big deal na sa kanila yung nagawa mo na yun na kasalanan mo. So yun, doon pumapasok mga kabuhay barko yung kapag hindi ka kursunada sa barko, naging opisyal is talagang pag-iinitan ka talaga kahit anong gawin mo, kahit marami ka nang ginawa na maayos, isang beses ka lang nagkamali mga kabuhay barko is yung pag-iinitan ka kaagad. So dyan papasok yung number 3 natin kapag hindi ka kursunada ng iyong opisyal. So yung number 4 mga kabuhay barko is yung magulo. So normally talaga kasi mga kabuhay barko, sa dami ko na nasakyan na barko, so 16 years na akong nagbabarko mga kabuhay barko, and pangatlo ko na itong experience ngayon mga kabuhay barko sa full crew Pilipino. So minsan kasi mga kabuhay barko is depende talaga yan sa ugali ng mga kasama natin na opisyal o kahit mga ratings mga kabuhay barko. So depende yan sa ugali ng mga kasama natin. So kapag full crew Pilipino talaga mga kabuhay barko, minsan is magulo. So may time naman mga kabuhay barko na maganda yung samahan, pero hindi pa rin mawawala mga kabuhay barko minsan yung awayan kapag full crew Pilipino, lalo na kapag medyo pataasan ng ihi mga kabuhay barko. Kasi siyempre pag usapang ugali kasi mga kabuhay barko, kasi siyempre minsan hindi natin alam yung ugali ng bawat isa pagdating dito sa barko. So siyempre minsan kung halimbawa kung bago ka palang sampa mga kabuhay barko,
siyempre hindi mo pa alam yung ugali ng kasama mo. So doon kasi papasok mga kabuhay barko yung adjustment mo pagdating sa barko. So napaka-importante mga kabuhay barko na marunong kang mag-adjust pagdating sa barko, lalo na sa mga kasama mo, kasi minsan talaga is may nakakasama tayo minsan na sobrang, alam mo yun, na sobrang toxic mga kabuhay barko pagdating sa barko, na yung feeling nila mga kabuhay barko is sila na yung nagpapasahod sa'yo, yung mga ganong, may mga ganon kasi mga kabuhay barko na tayo nakakasama minsan pagdating sa barko. Kaya pinaka-the best is kailangan mahaba yung patient mo pagdating sa barko. So yung number 4 kasi mga kabuhay barko talaga, lalo na nung araw, is sobrang magulo talaga pagdating sa barko. So lalo na mga kabuhay barko kapag may mga alak na, so kapag lasing, diyan nalalabas kasi mga kabuhay barko yung sama ng loob kapag may kargang alak yung ating katawan. So minsan mga kabuhay barko is hindi may iwasan yung maglabas ng sama ng loob ang isang tao kapag galit siya doon sa isang tao o doon sa opisyal niya. So pero ngayon naman mga kabuhay barko is may mga company ngayon mga kabuhay barko na zero alcohol. So iniiwasan na yun ngayon mga kabuhay barko ng company, kasi marami ng pangyayari or insidente mga kabuhay barko na tayo na pinag-umpisa ng away is yung kapag nakakainan. Kaya minsan may time mga kabuhay barko na sobrang magulo talaga kapag may alak na involved pagdating sa barko. So yung number 5 mga kabuhay barko is yung sipsipan. So dito kasi mga kabuhay barko, kapag usapang sipsipan is ito rin yung number 5 na pinagmumula ng away kapag nasakyan mo is yung full crew Pilipino. So hindi yan mawawala mga kabuhay barko kapag nakasakay ka talaga ng full crew Pilipino. So bihirang-bihira mga kabuhay barko na walang sip-sip dyan kapag full crew Pilipino yung nasakyan mo. So minsan kasi mga kabuhay barko talaga is minsan may mga official tayo na naniniwala sa mga sumbong-sumbong ng isang rating. So doon kasi yan yung tinatawag na sipsipan mga kabuhay barko. So hindi ko naman nila lahat mga kabuhay barko. So kumbaga sinishare ko lang yung na-experience ko sa nasakyan ko na mixed crew and full crew. So napakalaking diferensya mga kabuhay barko yung full crew and mixed crew, kasi minsan mga kabuhay barko kapag mixed crew kayo is yung kayong mga Pilipino mga kabuhay barko is as in magkakasundo kayo, pero kapag full crew kayo mga kabuhay barko is kumbaga hati-hati kayo dyan mga kabuhay barko. For example, yung 4 na ibe is taga Iloilo, or yung 2 taga Iloilo, and then yung isang US is taga Cebu, and then yung 2 ibe or yung isang ibe is taga Cebu. So sila magkakasundo. So ganun yan ang nangyayari mga kabuhay barko pagdating sa barko. So minsan kapag kababayan sila yung magkakasundo, pero kadalasan naman ngayon mga kabuhay barko sa na-experience ko sa medyo bata-bata pa yung ngayon ng mga seaman is medyo mababait mga kabuhay barko kumpara nung araw. Kasi nung araw mga kabuhay barko talagang medyo mainitin ang ulo ng mga seaman noon. So hindi ko naman nilalat mga kabuhay barko pero based lang yung sa akin na experience talaga is hindi talaga minsan mawawala yung sipsipan pagdating sa barko. So sobrang dami ko nang na-experience mga kabuhay barko na ganyan. So pinaka-the best is gawin mo lang yung trabaho mo hanggang sa matapos ng kontrata. Kung ikaw yung isang ratings, isin mo hanggang 9 months. Kung hindi na kaya, uwi na lang kisa sa makadisgrasya ka or makakuha ka ng kahaway pagdating sa barko. So napaka-importante mga kabuhay barko is mahaba talaga yung patient mo pagdating sa barko. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana nagkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba maraming Filipino seafarer ang ayaw sumakay sa full crew Filipino na barko. So kung nagustuhan mo ang video na to mga kabuhay barko, ay huwag mo kalimutan i-share ang video na to para magkaroon ng idea, lalong-lalo na yung mga estudyante pa lamang mga kabuhay barko, yun ang mga nag-aaral pa lamang, para magkaroon sila ng idea kung bakit nga ba maraming mga Pilipino seaman ang ayaw sumakay sa full crew Filipino. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. See you in my next vlog.